Teka, natuto ka bang magbilang gamit ang abako? Isang mapanuyang tanong mula sa gurong Amerikano. Sa mga salitang iyon, marahang ipinikit ni Liana ang kanyang mga mata. 10 taong gulang pa lamang. Isang napakabigat na sandali para sa batang si Liana. Ngunit iyon ay 3 segundo lamang ng katahimikan upang patatagin ang kanyang kalooban. At pagkatapos ng 3 segundong iyon, ang buong klase ay napatahimik at ang mga mukha ng lahat ay napuno ng pagkamangmangha at pagkalito. Si Liana, ang batang henyo mula sa Pilipinas na ilang beses nang naitampok sa telebisyon. Simulan na nating tunghayan ang kanyang kahangahangang paglalakbay sa Amerika. Ang 1 segundong pagpindot sa subscribe at like ay malaking tulong sa paggawa ng video na ito. Sa isang maliit na kondominium sa Quezon City, si Liana, isang 10 taong gulang na babae, ay nakaupo habang nakabukas ang kanyang libro sa matematika, anak ng isang pangkaraniwang mag-asawang kapwa nagtatrabaho. Si Liana ay nagpakita ng pambihirang talino sa matematika mula pa sa kanyang pagkabata. Ang kanyang talento ay kilala na rin sa mundo ng telebisyon, kung saan ilang beses siyang lumabas sa Little Big Shots Philippines at ipinamalas ang kanyang kagilagilalas na kakayahan sa mental arithmetic. Ang mga magulang ni Liana ay ordinaryong empleyado lamang, ngunit kinilala nila ang espesyal na talento ng kanilang anak at ginawa ang lahat upang suportahan siya. Ang kanyang ama ay isang accountant sa isang maliit na kumpanya at ang kanyang ina naman ay isang teller sa isang lokal na bangko. Para sa kanila, ang pagiging henyo ng kanilang anak ay isang karangalan para sa pamilya, ngunit kasabay nito, isa rin itong malaking responsibilidad. Gayunpaman, ang taong may pinakamalaking impluwensya kay Liana ay ang kanyang lolo sa ina. Isang retiradong koronel na aktwal na lumaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Palaging sinasabi ng kanyang lolo kay Liana, "Liana, apo, mamuhay ka ng may dangal para sa pangalan ng ating bayan. Saan ka man magpunta, huwag na huwag mong kalilimutan ang iyong pagka-Pilipino." Ang mga salita ng kanyang lolo ay malalim na nakatatak sa puso ni Liana. Tahimik ngunit hindi kailanman nagpapatalo. Si Liana ay labis na humahanga sa kanyang lolo at lumaki na isinasa puso ang kanyang mga turo. Nais niyang ipagpatuloy ang diwa ng kanyang lolo na nagtanggol sa bansa sa gitna ng digmaan. Isang araw, isang espesyal na balita ang dumating sa bahay ni Liana. Isang alok para sa maagang pagpasok mula sa Harvard University. Nakasaad dito na kinikilala ang kanyang pambihirang talino sa matematika at maaari siyang pumasok sa pamamagitan ng isang espesyal na programa. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan niyang kumpletuhin ang 1 buwang programa sa isang high school sa Amerika. Nag-alala ang mga magulang ni Liana. Mabigat sa kanilang kalooban na ipadala ang kanilang 10 taong gulang na anak na mag-isa sa Amerika. Ngunit iba si Liana. Inalala niya ang mga turo ng kanyang lolo at sinabing, "Kaya ko po ito." Makikita sa kanyang mga mata ang hindi natitinag na determinasyon. Matapos ang isang pag-uusap ng pamilya, napagdesisyonan ang pagpunta ni Liana sa Amerika. Mahigpit na hinawakan ng kanyang lolo ang kamay ni Liana at nagbigay ng huling habilin. "Liana, apo, malayo at banyaga ang lupaing iyong pupuntahan. Ngunit huwag mong kalimutan, apo ka ng isang veterano ng digmaan ng bansang ito. Ano man ang mangyari, harapin mo ng may dangal." Noong taglagas ng 2024 sa Ninoy Aquino International Airport, nagpaalam si Liana sa kanyang pamilya. Ang munting batang may malaking backpack ay nagpakita ng katatagan na hindi pangkaraniwan sa kanyang edad. Habang pinagmamasdan niya ang unti-unting pagliit ng Pilipinas mula sa bintana ng eroplano, paulit-ulit niyang inaalala ang mga salita ng kanyang lolo. Pagkatapos ng 12 oras na mahabang biyahe, dumating si Liana sa Los Angeles International Airport. Iba ang hangin sa banyagang lupain at ang ingay ng wikang Ingles sa paligid ay tila nakalulula. Ngunit inalala ni Liana ang mga turo ng kanyang lolo at buong pagmamalaking itinaas ang kanyang ulo. Ang paaralang itinalaga kay Liana
ay isang ordinaryong pampublikong high school sa isang suburb ng California. Ang paaralang ito, na pinangalan ng Westside High School, ay karamihang binubuo ng mga puting estudyante at bilang lamang sa daliri ang mga Asyano. Sa halip na sa dormitoryo, si Liana ay tumira sa isang homestay na malapit sa paaralan. Sa kanyang unang araw sa paaralan, maayos na isinuot ni Liana ang kanyang uniforme at pumasok sa tarangkahan ng eskwelahan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, maraming mata ang nakatutok sa kanya. Isang kakaibang tanawin, ang isang maliit na batang Asyano sa isang high school. Nagbubulungan ang mga estudyante habang tinitingnan si Liana. Dumating na ang oras upang makilala ang kanyang homeroom teacher, isang nasa katanghaliang gulang na guro na nagngangalang Miss Walker ang nagpakita ng isang mapanuyang ngiti nang makita si Liana. "Oh, ang estudyante mula sa Pilipinas! Gumagamit pa ba kayo ng abako doon?" Ang unang mga salita ni Walker ay puno ng pangiinsulto. Nagtawanan ang ibang mga estudyante sa klase. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang kalooban. Ngunit inalala niya ang mga turo ng kanyang lolo. Naalala niya ang sinabi nito na ang tunay na malakas na tao ay hindi basta-basta nagagalit at ngumiti na lamang siya ng mahinahon. "Magandang araw po, Miss Walker. Ikinagagalak ko po kayong makilala." Sa isang sulok ng silid-aralan, isang grupo ng mga bully ang masamang nakatingin kay Liana. Isang babaeng may pulang buhok na nagngangalang Scarlett at isang malaking lalaki na si Jake ang sentro ng grupo. Suminghal si Scarlett at sinabing, "Uy, amoy bawang ata. Kumain siguro ng maraming adobo." Sumabat din si Jake. Pare-pareho lang ang mga Asyano. Puro aral, walang kuwenta. Nagtawanan ang mga estudyante sa paligid, ngunit hindi natinag si Liana. Sa halip, mas lalo pa siyang umayos ng upo at tumingin sa unahan. Inutusan ni Walker si Liana na magpakilala. Tumayo si Liana at nagsimulang magsalita sa Ingles. Nang may kalinawan, "Magandang araw. Ako po si Liana, mula sa Pilipinas. Mahilig po ako sa matematika at masaya akong makasama kayo sa pag-aaral." Ang kanyang husay sa Ingles ay higit pa sa inaasahan. Ngunit malamig pa rin ang tugon ng mga estudyante. Ang ilan ay humikab o tumingin sa ibang direksyon. Nagbulungan si Scarlett sa kanyang mga kaibigan habang itinuturo si Liana. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang mga estudyanteng direktang nakatingin sa mga mata ni Liana ay biglang natigilan. Walang bahid ng takot sa mga mata ni Liana. Sa halip, puno ito ng hindi maipaliwanag na kumpiyansa at dangal. Siya ay tila isang puno na hindi natitinag sa gitna ng bagyo. Ang parehong katatagan na marahil ay ipinakita ng kanyang lolo sa larangan ng digmaan ay nagniningning ngayon sa mga mata ng isang 10 taong gulang na babae. Lumipas ang ilang araw at unti-unting nasanay si Liana sa buhay sa paaralan. Ngunit ang mga mapanuring tingin at banayad na diskriminasyon ay nagpatuloy. Lalo na sa klase ng matematika, mas naging hayaga ng sitwasyon. Ang guro sa matematika, si Mr. Johnson, ay may mga stereotype tungkol sa mga estudyanteng Asyano at si Liana ay naging target din ng kanyang mga pagkiling. Isang Martes ng hapon, nagsimula ang klase sa matematika. Isinulat ni Mr. Johnson sa pisara ang isang komplikadong differential equation at nagsimulang magpaliwanag sa mga estudyante. Ito ay isang problema na higit pa sa antas ng high school. Karamihan sa mga estudyante ay nakatingin lamang na may blankong ekspresyon, hindi ito naiintindihan. Sa sandaling iyon, itinaas ni Scarlett ang kanyang kamay. "Sir, sabi po nila, henyo daw yang Pilipinang nakaupo diyan. Tingnan natin kung totoo. Pasagutan niyo po sa kanya yang problema." Biglang tumahimik ang buong klase. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Liana. Nagpakita ng interes si Mr. Johnson. "Oh, talaga ba? Liana, gusto mo bang subukang sagutan ito sa harap?" May halong pag-aalinlangan
at pananabik sa kanyang boses. Marahil ay nais niyang makita ang isang batang Asyano na mapahiya matapos magyabang. Tahimik na tumayo si Liana mula sa kanyang upuan. Ang lahat ng mga estudyante sa klase ay huminga ng malalim habang pinapanood siya. Si Scarlett at Jake ay nakahalukip-kip na may mapanuyang ngiti. Maging si Miss Walker ay nanonood mula sa likuran ng silid na may pagdududa sa kanyang mga mata. Tumayo si Liana sa harap ng pisara. Saglit niyang tiningnan ang problema. Isang komplikadong partial differential equation ang nakasulat na may hirap na katumbas ng antas ng pangalawang taon sa kolehiyo. Isang problemang kahit ang karaniwang estudyante sa high school ay mahihirapang unawain, ngunit isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Tiningnan lamang ni Liana ang problema sa loob ng 3 segundo bago kinuha ang yeso at sa mabilis na kilos, sinimulan niyang isulat ang solusyon sa pisara. Ang silid-aralan ay nabalot sa ganap na katahimikan. Ang mga galaw ng kamay ni Liana ay parang isang sayaw. Ang mga komplikadong formula ay sunod-sunod na inayos at ang mga kalkulasyon sa pagitan ay perpekto. Hindi makapaniwala ang mga estudyante sa kanilang nasasaksihan. Maging si Mr. Johnson ay hindi maitago ang kanyang pagkagulat. Sa loob lamang ng 3 minuto, nakarating si Liana sa perpektong sagot. Ang solusyon na nakasulat sa buong pisara ay tila isang obra maestra. Ibinaba ni Liana ang yeso at mahinahong humarap sa klase. Ganyan po ang paglutas niyan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kapaligiran sa silid-aralan ay ganap na nagbago. Sinuri muli ni Mr. Johnson ang solusyon sa pisara. Perpekto. Sa katunayan, ito ay isang mas mahusay na paraan ng paglutas na hindi niya mismo naisip. Ito ay kamangha-mangha. Nanginginig ang kanyang boses. Walang masabi sina Scarlett at Jake. Ang kanilang plano na ipahiya siya ay ganap na nawasak. Ang ibang mga estudyante ay tumingin kay Liana nang may paghanga sa likuran. Ang mukha ni Miss Walker ay namumutla. Gayunpaman, hindi nagmayabang o nagyabang si Liana. Hindi niya kinalimutan ang pagpapakumbaba na laging itinuturo ng kanyang lolo. Tahimik siyang bumalik sa kanyang upuan at sinabing, "Wala po iyon." Ngunit sa sandaling iyon, ang balanse ng kapangyarihan sa silid-aralan ay ganap na nagbago. Nang kumalat ang balita tungkol sa kamangha-manghang kakayahan ni Liana sa matematika, nagkagulo ang buong paaralan. Ngunit hindi lahat ng reaksyon ay positibo. Sa halip, ilang mga guro at opisyal ng paaralan ang hindi natuwa sa sitwasyon, lalo na ang punong guro, si Mr. Williams, na nagsimulang ituring ang presensya ni Liana bilang isang problema. Si Mr. Williams ay isang puting lalaki na nasa huling bahagi ng kanyang 50 taon at 15 taon ng punong guro ng paaralan. Siya ay isang konserbatibong tao na naniniwala sa tradisyonal na pamamaraan ng edukasyon sa Amerika. Hindi niya gusto ang ideya na isang 10 taong gulang na Asyano ang nagiging usap-usapan sa kanyang paaralan. Pagkalipas ng ilang araw, ipinatawag ni Williams sina Walker at Johnson sa kanyang opisina. Ang sitwasyong ito ay hindi naaayon sa kurikulum ng ating paaralan. Kung totoong henyo ang batang iyan, bakit sa ating paaralan pa siya napunta? May kahina-hinala rito. Ang kanyang boses ay may halong pagdududa at pagkainis. Sumang-ayon si Walker. Tama po kayo. Kakaiba talaga. Paanong malulutas ng isang 10 taong gulang na bata ang ganoong problema? Siguradong isinaulo niya lang ang sagot. Ayaw niyang aminin ang galing ni Liana. Hindi niya matanggap na ang kanyang mga pagkiling ay mali. Nagpasya si Williams. Ito ay isang panlilinlang, pekeng henyo ang batang iyan. Para sa karangalan ng ating paaralan, kailangan nating pag-isipan ang pagpapatalsik sa kanya. Nagpakita ng pagkabalisa si Mr. Johnson, ngunit hindi tumutol. Mahirap kalabanin ang awtoridad ng punong guro. Mabilis na kumalat ang tsismis.
Nagsimulang umikot sa buong paaralan ang balita na si Liana ay nasa panganib na mapatalsik. Natuwa sina Scarlett at Jake sa balitang ito. Sabi na nga ba, peke siya. Kung totoong henyo siya, bakit siya mapapatalsik? Nagsimula na naman silang tuyain si Liana. Noong gabing iyon, mag-isang nakaupo si Liana sa kanyang silid sa homestay. Sa unang pagkakataon, nagsimulang manghina ang kanyang loob. Kahit anong ipakita niyang galing, hindi naniniwala ang mga tao at sa halip ay tinitingnan siya ng may pagdududa. Tila walang saysay ang mga turo ng kanyang lolo sa sandaling iyon. Nakipag-video call si Liana sa kanyang lolo sa Pilipinas. Nang lumitaw ang mukha ng kanyang lolo sa screen, nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Lolo, wala naman po akong ginagawang masama, pero lahat po sila ay nagdududa sa akin. Kahit sabihin ko po ang totoo, walang naniniwala sa akin. Tahimik na tiningnan ng kanyang lolo si Liana. At sa isang seryosong boses, sinabi niya, Liana, apo, may isang bagay akong natutunan sa digmaan. Ang katotohanan ay may sariling paraan upang patunayan ang sarili. Diyan sa Amerika, huwag kang magpapatinag para sa pangalan ng ating bayan. Bilang apo ng isang veterano, kailangan mong lumaban. Sa mga salita ng kanyang lolo, bumalik ang determinasyon sa mga mata ni Liana. Lolo, ano po ang dapat kong gawin? Ngumiti ang kanyang lolo at sumagot. Harapin mo sila ng direkta. Ang pagtakas ay hindi paraan ng ating pamilya. Kinabukasan, pinuntahan ni Liana ang opisina ng punong guro. Nagulat si Williams nang makita si Liana. Anong kailangan mo? Buong tapang na sinabi ni Liana. Principal Williams, gusto ko pong sumali sa isang pampublikong kompetisyon sa matematika para sa buong paaralan. Patutunayan ko sa harap ng lahat kung ako ba ay tunay na henyo o hindi. Tumawa si Williams na tila hindi makapaniwala. Pampublikong kompetisyon? Wala tayong ganyan sa paaralang ito. Ngunit hindi umatras si Liana. Kung gayon, gumawa po tayo. Handa po akong sagutan ng anumang problema. Kahit na ito ay nasa antas ng kolehiyo, sa sandaling iyon, kumislap ang kasamaan sa mga mata ni Williams. Sige, ngunit may kondisyon. Ang ibibigay naming problema ay isang hindi pa nalulutas na palaisipan. Kaya mo ba iyon? Inaasahan niyang susuko si Liana, ngunit matatag ang kanyang sagot. Opo, susubukan ko po. Ang balita tungkol sa pampublikong kompetisyon sa matematika ay mabilis na kumalat sa buong paaralan. Ang balita na isang 10 taong gulang na Pilipina ang hahamon sa isang hindi pa nalulutas na problema ay pumukaw sa interes ng lahat ng mga estudyante at guro. Ang ilan ay nagpakita ng pananabik, habang ang iba ay nagpahayag ng pagdududa. Nagpasya si Williams na gamitin ang pagkakataong ito upang tuluyang pabagsakin si Liana. Nakipag-ugnayan siya sa mga propesor ng matematika sa isang lokal na universidad at inutusan silang maghanda ng isang napakahirap na problema. Isang problema na kahit ang mga mag-aaral sa graduate school ay mahihirapang lutasin. Ang kanyang intensyon ay malinaw. Ipakita ang pagkabigo ni Liana upang ganap na sirain ang kanyang reputasyon. Sa araw ng kompetisyon, nagtipon ang lahat ng mga estudyante sa auditorium ng paaralan. Maging ang mga estudyanteng karaniwang walang interes sa mga ganitong akademikong kaganapan ay nanonood ng may kuryosidad. Nagpadala rin ng mga mamamahayag ang lokal na media. Ang hamon ng 10 taong gulang na henyo ay naging isang malaking balita sa entablado. Mayroong isang malaking whiteboard. Sa harap nito ay isang maliit na mesa kung saan nakaupo si Liana. Ang kanyang anyo ay kalmado at matatag pa rin. Isinasa puso niya ang mga turo ng kanyang lolo. Kinuha ni Miss Walker ang mikropono at nagsalita. Ngayon, masasaksihan natin ang isang espesyal na hamon. Ngunit, huwag kayong masyadong umasa. Minsan, malupit ang katotohanan. Ang kanyang mga salita ay may halong panunuya pa rin.
Siguro naman hindi na kailangan ng abako ngayon, di ba? Narinig ang mga hagikikan mula sa mga estudyante. Sa wakas, inihayag na ang problema. Isang propesor sa matematika ang lumabas at sinimulang isulat sa whiteboard ang isang komplikadong equation. Ito ay tunay na isang hindi pa nalulutas na problema. Isang proof problem na may kaugnayan sa Riemann hypothesis, isang bagay na hindi pa ganap na nalulutas kahit ng mga nangungunang matematiko sa mundo. Natahimik ang buong auditorium. Tiningnan ng mga estudyante ang komplikadong formula sa pisara na may ekspresyon ng pagkalito. Maging ang ilang mga guro ay nagpakita ng pagkataranta. Hindi nila inaasahan na ganito kahirap ang problema. Tahimik na tiningnan ni Liana ang problema. Para sa iba, siya ay tila isang maliit na bata na walang magawa sa harap ng isang dambuhalang pader. Sina Scarlett at Jake ay may ngiti na ng tagumpay. Ngunit isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Tumayo si Liana at lumakad patungo sa whiteboard. Kinuha niya ang marker at muling sinuri ang problema. At tahimik niyang sinimulan ang solusyon. Sa simula, mabagal ang kanyang pagsulat. Ngunit unti-unting bumilis ang galaw ng kanyang kamay. Ang mga komplikadong formula ay sistematikong inayos at ang mga pangunahing ideya ay isa-isang nag-ugnay. Ang lahat sa auditorium ay huminga ng malalim habang pinapanood ang proseso. Lumipas ang 10 minuto. Si Liana ay nakatuon pa rin at isang kamangha-manghang solusyon ang nabubuo sa whiteboard. Ang propesor ng matematika ay sumusunod sa solusyon ni Liana na may di makapaniwalang ekspresyon. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sabay na pagkamangha at paghanga. Sa wakas, ibinaba ni Liana ang marker. Tapos na po. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin. Ngunit ang kapaligiran sa auditorium ay ganap na nagbago. Lumapit ang propesor ng matematika at sinimulan suriin ang solusyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ay hindi kapani-paniwala. Umalingaw-ngaw ang boses ng propesor sa buong auditorium. Ang problemang ito ay matagal nang palaisipan sa mundo ng matematika, ngunit nalutas ito ng estudyanteng ito gamit ang isang ganap na bagong pamamaraan. Ang auditorium ay nabalot sa ganap na katahimikan. Nang matapos ang pagsusuri ng propesor, napuno ng pagkamangha at pagkabigla ang auditorium. Ngunit sa sandaling iyon, mga hindi inaasahang panauhin ang pumasok sa likuran ng auditorium. Nabalitaan nila ang tungkol kay Liana at agad na lumipad papunta roon. Ang pinuno ng Departamento ng Matematika ng Harvard, si Professor Davis, ay lumapit. Ako po ay mula sa Harvard University. Ang ipinakita ng estudyanteng ito ngayon ay hindi lamang isang simpleng paglutas ng problema. Ito ay isang tagumpay na dapat itala sa kasaysayan ng matematika. Sa kanyang mga salita, muling nagbulungan ang mga tao sa auditorium. Ang kanyang plano na paalisin si Liana ay ganap na nawasak. Si Miss Walker naman ay hindi malaman ang gagawin. Ang batang kanilang tinawag na peke ay nagpakita ng galing na pandaigdigan. Ngunit ang tunay na sorpresa ay magsisimula pa lamang. Sa isang sulok ng auditorium, isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Ito ay si Tom, isang tahimik na kaklase ni Liana. May sasabihin po ako. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa kanya. Nagsimulang magsalita si Tom sa nanginginig na boses. Hindi ko po sinasadyang marinig, pero nagplano po si Scarlett at si Principal Williams na dayain ang test paper ni Liana. Biglang nagkagulo ang auditorium. Namutla ang mukha ni Scarlett. Nagpatuloy si Tom sa kanyang testimonya. Plano po ni Scarlett na palitan ang sagutang papel ni Liana sa opisina ng punong guro. Lalagyan niya po ito ng maling sagot. Nirecord ko po ang usapan nila. Inilabas niya ang kanyang cellphone. At ang auditorium ay nabalot sa ganap na katahimikan. Pinatugtog ang recording. Malinaw na narinig ang mga boses ni na Williams at Scarlett. Kailangan nating pabagsakin ang Asyanong yan. Paano? Kung palitan natin ang kanyang test paper. Magandang ideya, Principal. Tutulungan ko po kayo. Ang lahat sa auditorium ay nabigla. May isa pang ebidensya ang lumabas.
Ilang mga estudyante ang naglakas loob na magsalita. Noon pa man, may diskriminasyon na si Miss Walker sa mga estudyanteng Asyano. Ganyan din po ang nangyari sa isang exchange student mula sa Japan noong nakaraang taon. Sunod-sunod ang mga testimonya at ang sitwasyon ay hindi na mapigilan na pailing na lamang ang mga propesor ng Harvard habang pinapanood ang lahat. Hindi ka panipaniwala na ganito nila tratuhin ang isang mahusay na estudyante. May galit sa boses ni Professor Davis. Ito ay isang kahihiyan sa edukasyon ng Amerika. Kinukuhanan ng mga mamamahayag ang lahat ng nangyayari, ang diskriminasyon at sabuatan laban kay Liana, at ang kanyang kamanghamanghang galing na nagtagumpay sa lahat ng ito. Ito ay hindi lamang isang balita sa paaralan, kundi isang isyung panlipunan. Sinubukang kunin ni Williams ang mikropono, ngunit napuno ng sigawan ng mga estudyante ang auditorium. Mag-sorry ka! Mag-resign ka na! Ang galit ng mga estudyante ay umabot sa sukdulan. Nabigla sila na sa kanilang paaralan pa nangyari ang ganitong kahihiyan. Sinubukan ni Miss Walker na umalis, ngunit pinalibutan siya ng mga mamamahayag. Noon pa po ba may ganitong diskriminasyon? Ano po ang masasabi ninyo sa mga estudyanteng Asyano? Sunod-sunod ang mga tanong. Ngunit hindi makasagot si Walker. Si Scarlett ay tinalikuran na ng kanyang mga kaibigan at naiwang mag-isa. Maging si Jake ay hindi malaman ang gagawin. Ang Liana na kanilang minaliit at tinukso ay ngayon iginagalang na ng lahat. Si Liana ay nanatiling kalmado habang pinapanood ang lahat. Sa halip na paghihuhiganti o tagumpay, awa ang naramdaman niya. Hindi niya kinalimutan ang diwa ng pagpapatawad na laging itinuturo ng kanyang lolo. Nang humupa ang kaguluhan sa auditorium, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Dahan-dahang lumakad si Jake patungo sa entablado. May mga luha sa kanyang mga mata. Nagulat ang lahat na makita ang isang malaking high school student na umiiyak. Nagsimulang magsalita si Jake sa nanginginig na boses. Liana, patawarin mo ako. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Napakabata ko pa. Hindi ako bata. Ignorante ako. Malaking pagkakamali ang ginawa ko sa iyo. Ang lahat sa auditorium ay tahimik na nakikinig sa kanya. Nagpatuloy si Jake sa kanyang pag-amin. Sa totoo lang, lagi akong may inferiority complex dahil mahina ako sa klase. Kaya kapag nakakakita ako ng tulad mong magaling, naiinggit ako. Pero hindi iyon dahilan para saktan kita. Sa kanyang tapat na pag-amin, ilang mga estudyante rin ang nagsimulang umiyak. Tiningnan ni Liana si Jake at marahang tumango. At sa isang mainit na ngiti, sinabi niya, Jake, hindi ako nagtatanim ng galit kanino man. Nararamdaman ko ang iyong taos-pusong paghingi ng tawad. Sapat na iyon para sa akin. Sa mga salita ni Liana, mas lalong napaiyak si Jake. Sa sandaling iyon, may isa pang boses na narinig. Ilang mga estudyante ang tumayo at nagsimulang pumalakpak. Liana, ang galing mo! Ipinagmamalaki ka namin. Ang palakpakan ay lumakas hanggang sa mapuno ang buong auditorium. May mga estudyante pang umiiyak. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagiging mapagbigay ni Liana. Kinuha niya ang mikropono at nagsalita sa lahat ng mga estudyante. Marami po akong natutunan dito. Oo, may mga mahihirap na sandali. Ngunit dahil doon, mas lalo po akong naging matatag. Ang kanyang boses ay puno ng kahinahunan. Ang tunay na gusto kong ipakita ay hindi ang aking galing sa matematika. Ang gusto kong ipakita ay kung paano magkakaunawaan at maggalangan ang mga taong may iba't ibang kultura at pinagmulan. Lahat ng tao sa auditorium ay lubos na naantig. Sa pagkakataong ito, lumapit din si Scarlett. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Liana, ako rin. Patawarin mo ako. Halos hindi marinig ang boses ni Scarlett. Ang mga ginawa ko ay hindi mapapatawad. Ngunit maging kay Scarlett, naging mabait si Liana. Scarlett, lahat ng tao ay nagkakamali. Ang mahalaga
ay kung ano ang natutunan mo sa pagkakamaling iyon. Sigurado akong magiging mabuting tao ka rin. Sa mga salita ni Liana, napahagulgol si Scarlett. Sa likuran ng auditorium, kinukuhanan na ng mga mamamahayag ang madamdaming eksenang ito. Hindi lamang ang kamanghamanghang galing ng 10 taong gulang na Pilipina, kundi pati na rin ang kanyang pagiging mabuting tao, ang malalaman ng buong mundo. Lalo pang humanga ang mga propesor ng Harvard sa kanilang nasaksihan, ibinulong ni Professor Davis sa kanyang kasama. Ang batang iyan ay hindi lamang isang henyo sa matematika, mayroon din siyang katangian ng isang tunay na lider. Siya ang talentong kailangan ng Harvard. Samantala, sina Williams at Walker ay haharap na sa investigasyon ng Department of Education. Dahil sa malinaw na ebidensya ng diskriminasyon at sabwatan, hindi nila matatakasan ang parusa. Malaki rin ang galit ng mga magulang at ng komunidad. Sa huli, nagsalita si Liana sa lahat ng mga estudyante. Masaya po akong nakasama kayong mag-aral. Kahit sa maikling panahon, marami po akong natutunan. Sana po ay magkita-kita tayong muli. Sa kanyang mga salita, muling napuno ng palakpakan ang auditorium. Noong gabing iyon, isang kamangha-manghang balita ang dumating. Ang presidente mismo ng Harvard University ay darating upang makipagkita kay Liana. Nabalitaan ni President Claudine Gay ang kwento ni Liana at agad na sumakay ng pribadong eroplano patungong California. Ito ay isang pangyayari na hindi pa nagaganap sa kasaysayan ng Harvard. Kinabukasan, ganap na nagbago ang kapaligiran sa Westside High School. Puno ng mga mamamahayag ang harap ng paaralan, at ang mga estudyante at guro ay puno ng kaba at pananabik. Ang balita na bibisita mismo ang presidente ng Harvard ay gumimbal sa buong komunidad. 10:00 ng umaga, isang itim na limusin ang huminto sa harap ng paaralan. Magarang bumaba si President Gay, kasunod ang mga propesor ng Harvard at mga opisyal ng admissions. Dahil nasibak na si Williams, isang pansamantalang punong guro ang sumalubong sa kanila. Si Liana ay tahimik na nagbabasa sa library. Sa kabila ng kaguluhan ng mga nakaraang araw, nanatili siyang kalmado. Isinasabuhay niya ang turo ng kanyang lolo na ang tunay na lakas ay nagmumula sa katahimikan. Nang pumasok si President Gay sa library, magalang na tumayo si Liana at bumati. "Magandang araw po, Madam President. Isang karangalan po na makilala kayo." Lalo pang humanga ang presidente sa pagiging kalmado ni Liana. "Liana, ang ipinakita mo ay higit pa sa isang akademikong tagumpay." Kinausap ng presidente si Liana nang sila lamang dalawa. "Liana, sa gitna ng mahirap na sitwasyon, pinili mo ang pag-unawa at pagpapatawad sa halip na puot at galit. Iyan ang tunay na pamumuno." Yumuko si Liana at sumagot, "Ginawa ko lang po ang itinuro sa akin ng aking lolo." Naantig ang presidente sa kwento tungkol sa kanyang lolo. Sabi mo, "Apo ka ng isang veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kanyang sakripisyo at diwa ay nagpapatuloy sa pamamagitan mo." Tumango si Liana nang may pagmamalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, isang opisyal na seremonya para sa maagang pagpasok ang ginanap sa auditorium ng paaralan. Isang makasaysayang sandali kung saan personal na iniabot ni President Gay kay Liana ang sulat ng pagtanggap sa Harvard University. Kumislap ang mga kamera at umalingaw-ngaw ang palakpakan. Kinuha ng presidente ang mikropono at nagsalita. Ipinakita ni Liana hindi lamang ang pambihirang akademikong talento, kundi pati na rin ang kahanga-hangang pagkatao. Ang Harvard ay naghihintay sa mga talentong tulad niya. Sa kanyang mga salita, nagbigay ng standing ovation ang lahat sa auditorium. Tumayo rin si Liana sa harap ng mikropono. Huminga siya ng malalim at nagsimula. "Sa maikling panahon na ito, napakarami ko pong natutunan. Ang pinakamahalagang aral ay ang tunay na lakas ay hindi nasa pagtalo sa iba, kundi sa pag-unawa at pagtanggap sa kanila." Lumakad si Liana patungo sa pisara at kinuha ang yeso. At sa malinaw na sulat, isinulat niya sa Filipino,
Ang tunay na lakas ay tahimik na pinapatunayan. Sa ilalim nito, isinulat niyang muli sa Filipino. Ang tunay na lakas ay tahimik na pinapatunayan. Isinapuso ng lahat sa auditorium ang mga salitang iyon. Sa huli, ngumiti si Liana at nagsalita. Hindi ko po kalilimutan ang diwang ipinamana sa akin ng aking lolo. At balang araw, gagamitin ko po ang aking mga natutunan para sa ikabubuti ng mundo. Nang matapos ang kanyang mga salita, muling napuno ng mainit na palakpakan ang auditorium. Hindi pinalampas ng mga mamamahayag ang bawat sandali. Noong gabing iyon, sa balita, ang kuwento ni Liana ay ipinalabas sa buong bansa na may pamagat na Apo ng Veterano ng WW yumayanig sa sistema ng edukasyon sa Amerika. Maging sa Pilipinas, malawakang ibinalita ito. Umiyak ang kanyang lolo habang nanonood ng balita sa Pilipinas, tukunay ngang maipagmamalaki ang aking Liana. Nagbigay siya ng karangalan sa pangalan ng ating bayan. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki bilang isang veterano at pagmamahal para sa kanyang apo. Ang kwento ni Liana ay higit pa sa isang personal na tagumpay. Ito ay naging isang mensahe na nagpapaalala sa kahalagahan ng pag-unawa sa pagitan ng mga kultura at pagkakapantay-pantay sa edukasyon. Ang tapang at talino na ipinakita ng isang maliit na bata ay nakaantig sa puso ng maraming tao. At sa simula ng lahat ng ito ay ang diwa ng isang lolo na lumaban para sa kanyang bayan. Mula noon, wala nang nagtanong kay Liana tungkol sa abako. Ang isang pirasong yeso ng 10 taong gulang na bata ay bumasag sa mga pagkiling sa isang silid-aralan sa Amerika at ang pangalan ng kanyang bayan ay tahimik ngunit malinaw na nakaukit. Ang apo ng isang veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nagpaiyak sa isang silid-aralan sa Amerika at nagpaantig sa Harvard. Mga kababayan, hindi tayo kailanman maliit. Kung ang iyong puso ay tumibok sa kuwentong ito, i-like at i-subscribe sa loob ng 1 segundo at iwan sa komento ang pangalan ng iyong bayang ipinagmamalaki. Ang iyong suporta ay maaaring maging palakpak para sa susunod na Liana. Salamat.